ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ng pasasalamat ni Elinita Cascasan and Family, Wilma Domingo, Rafael Francisco, Paterna Gilion, Don Sante, Josie Gonzalez, Antonia Sobrepeña, Dante Sensales Family, Mary Grace Balawag, Regacho Family at Felisa Alsola. Panalangin para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sibeldia Lim, Maribeth Dorowin, Amalia Henyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Ponteñeles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Jo Katrina Brotonel, Evangeline Lacap, Jerino Harley D, Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Violeta De Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakirna Lakidan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samio, Roda Esporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Edna Placio, Maria Clara Torrifiel, Honorio Guevara, Rita Esquilio, Jeneline Flaviano, Erlinda Alberto, Olivia de Guzman, Domino Bonesile, Catalina Alba, Rolando Acuna, Elvira Untalan, Enrique Abalateo Jr., J.V. Pe, Luz Manalo, Josefa Abaigar, Julius Sodito, Iyo Campos, Aileen Aranas, Grace Sablañez, Jose Ferro, Rosalina Mopaz, Irenea Baudard, Ferdinand Rubio, Maria Siasi Belcentino, Teddy Baguio, Ley Eranista, Nimia Siladan, Erasmo Belo, Gil Endigna Kalina, Raul Rodriguez, Menchi Basco, Emmanuel Bueno, Lucas Sempeño, Ray Marmon, Ronald Salamat, Adelina Gamboa, Eleanor Umali, Mardi Agtarap, Glenda Oronce, Lydia Cascasan, Emma Ahok, Zeni Lago, Mary Vierzel Maghanoy, Yolanda Vismanos, Yamamoto Shoichi, Ferdy Del Mundo, Rosemary Pescasio, Timotea Tan, Leonora Mananan, Amelia Yu, Jana Rosales, Annabeth Luce, Lucy Lucena, Edna Del Pozo, Enrique Abalateo Jr., Niklos Ivan Pe at Rodelia Canlas. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Lu Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and Family, Cherry Manzano, Lydia Cascasan, Dr. Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Chilette Yupanco, Cristina Martinez, Nina Enrico Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nicky Oncha Martinez, Aherico Pexon, Vanji Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Roger Faustino, Tote and Edna de Ramos, Alvin MacGregor Albano, Ferro Family, Maria Elena Estanislao, Marie Gallardo, Ibanez and Sebastian Family, Erlinda Alberto, Rowena, Angela Vedad, Clarissa Ocampo, Amado Luisito, Maria Luisa Arceo, Alfred Samantila, Crystal May Samantila, John Joseph Lacheste, Vicente Junior Siglos, Maria Lorena Magallanes, Irma Ramirez, Bilbaeno Family, Ronald Salamat, at Donna Sante. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naghihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesukristong aming Panginoon, Amen. luwalhati sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara nun sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng inang birhen ay tutdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng puon. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din nating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ang paggunita sa pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maraming Panginoong nagpapatawad ng sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria, ay humihiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabiyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at ginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakainin ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pagkaiwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit na inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karning hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karning baboy na ibibigay sa kanya ang kakainin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakainin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo ang kanyang pasya, matanda na siya, at maputi na ang kanyang buhok. Naalala niyang sa pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako umamatay, hindi ako makaiiwan sa parusa na makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng isang dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang marangal at buong pusong maghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos." Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang mga sinasabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid sa lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito. Kahit ito'y maaaring maiwasan ko,
Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eleazar, ngunit siya ay nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ulitin po natin. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ang Panginoon ko kay raming kaaway. Sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, o Diyos, di mo tutulungan. Tugon. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aking tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, poon ng aking tawagin, sinagot mo ako sa bundok na banal. Tugon. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas nagising ang iyong kinupko. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, o Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Tugon. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sycamore upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba ka agad, sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasaudi ko sa kanya.
At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ang paggunita sa pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. Dalawang karakter ang atin pong narinig sa mga pahayag sa umagang ito. Sa unang pagbasa, itong si Eleazar. At talagang nasubok ang kanya pong pananalig at pagsunod sa kautusan. Bahagi po ng kanilang kultura noon ay ang hindi pagkain sa ilang mga ipinagbabawal na pagkain, lalo na yung karne. At dito, sabi nga siya ay 90 years old na. Pinipilit siyang kainin yung bawal at ayaw niya itong sundin. May ilang mga alok na pagkukunwari, sabi ng iba, sige na, kunyari ito yung ipapakain namin sa iyo, pero yung pagkain mo talaga ang kakainin mo. So mayroong pagsisinungaling na mangyayari, pero nanindigan si Eleazar para ipakita, kasi mahalaga din kay Eleazar na sabi nga doon, ano na lang ang iiwan kong halimbawa sa mga kabataan na dahil lang sa takot na mamatay, sa takot na mabugbog, pwede nang mapakitang tao na lang, magkunwari na, sige, susundon ko kayo. Pero nasaan ang paninindigan natin? Parang ito yung isa sa maganda na sana mapulot natin. Na hindi natin ipagpapalit yung ating prinsipyo, yung ating pananampalataya sa inaalok na halaga, sa inaalok na kaligtasan sa atin. O pwede kasi maligtas ang buhay natin, pero yun nga, ano yung impact? Kasi nga nangangailangan tayo, lalo tigit ang mga kabataan ngayon, nangangailangan ng halimbawa mula sa mga matatanda. Kasi ngayon parang andali natin ipagwalambahala, ipagpalit ang pananampalataya, yung mga tradisyon, yung mga kultura natin, kapalit ng mga halaga, kapalit ng posisyon na iniaalok sa atin. Mawawala yung isang prinsipyo na dapat natin sanang ipinapakita. Yun yung halimbawa ni Zaccheo, ni Eleazar sa unang pagbasa. Sa Ebanghelyo naman, itong si Zaccheo na itinuring na makasalanan ng komunidad dahil nga sa kanyang trabaho, sa kanyang gawain. Pero ninais din niya na makita si Jesus. At hindi naman siya nabigo kasi nakita rin siya ni Jesus. At inimbitahan na bumaba. Minsan kasi yung sinasabi nga dito, yung bagamat maliit si Zaccheo, pero napakataas na ng kanyang tingin sa kanyang sarili at para makapasok at matanggap natin ang Panginoon, kailangan natin bumaba. Kailangan natin magpakumbaba para makapasok sa Jesus. Kasi sabi nga dito, nais kong pumasok sa tahanan mo, sa bahay mo, na sinasabing, nais kong pumasok sa buhay mo. At kung nung pinapasok ni Zaccheo, si Jesus, doon na nagsimula ang pusa niyang pagbabago. At yung pareho, yung iiwan ng legacy. Iiwanan mong aalalahanin at maaalala ng mga tao. Sabi niya, ibibigay niya na lahat. Kung may nadaya siya, babaguhin niya na. Kung may naloko siya, ibabalik pa niya ng 4 na beses pa.
O ngayon, kung sakasakali, sa puntong ito ng buhay natin, ano ba ang maiiwan mong alaala na ginawa mo? Meron ba tayong pwedeng sabihin legacy? Meron ba tayong pwedeng sabihin na talagang pinanindigan mo dahil sa iyong pananampalataya? Minsan po, no, maganda yung kapag nasasambit ng ibang tao na natuto kang magdasal dahil sa lolo o lola o dahil sa tatay at nanay mo na kahit mahirap ang buhay, hindi nakakaligtaan ang magdasal, hindi nakakaligtaan ang magsimba. At ito yung ipinagpapatuloy mo. Hindi tayo mahihirapan mag-imbita ng ibang tao na magsimba kung may nakikita sa ating kabutihan. Yung bunga ng ating pananampalataya, bunga ng ating pagsisimba. Sana po isa rin ito sa tinitingnan natin, no, na mahalagang aspeto ng buhay natin. Iwanan natin at ipagpatuloy natin ang paninindigan natin sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen? Sa araw na ito, sa paggunita natin sa pagdadala kay Maria sa templo, hilingin natin sa Ama na ipagkaloob sa atin ang biyaya ng pagiging bukas loob sa pag-aalay ng ating buhay sa Diyos. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang paglilingkod ng mga lalaki at babae, naway ialay ng simbahan bilang karapat-dapat na handog sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo, naway dinggin ang tinig ng Diyos na nanawagan sa lahat upang maging banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang halimbawa ni Maria, naway magningning sa pamamagitan ng buhay ng mga taong itinalaga sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway maramdaman ang presensya ni Kristo sa pamagitan ng ating nakapagpapasiglang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging karapat-dapat ang kanilang sakripisyo sa pamagitan ng ating matuwid na pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga minsang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit sa mga kaluluwa, na inihiling na ipagdasal sa ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Hesu Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Awaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibangin dulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ng Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ng mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamitin ng may. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at papalagiin mo silang buhay sa iyong. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak, ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at papalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang umaga po. Humayo na't ipahayan kanyang pagkalinga at habag sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa
panahon ng kapayapaan, mayon at ipahayag kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.